Baka magtampo yung mga Laker fans ng mga idol natin kaya sa kalagitnaan ng playoffs kahit nalaglag na, sisingit muna natin sila. Pag-usapan lang natin ang trade idea na ito. Idea lang ito mga idol, bunga ng malikot na isip. So take this with a grain of salt. Ayon kay Greg Schwartz ng Bleacher Report, ang nilalaman ng trade idea ay Paul George and PJ Tucker papuntang Lakers. Sabay ang ipapadala naman ng Lakers sa kanilang crosstown rival ay sina Austin Reeves, Rui Hachimura, D'Lo, Vanderbilt, pati isang first rounder ngayong taon o next year. Probably nakita nyo na yung trade idea na ito sa Facebook. Pero i-ere para natin ang ating thoughts patungkol dito, no? Para muna sa Clippers, sa tingin ko, papalag ang Clippers dito na may pag-iisip ng kaunti patungkol sa future nila. Alam nyo kung bakit? Kasi mula ngayong taon hanggang 2029 ay either wala silang draft picks o hindi nila kontrolado ang mga picks nila. Yan ang price to pay sa pagkuha kay George noong 2019, sabay yung pagkuha naman din kay Harden last year. Isinuko na nila ang kanilang hinaharap talaga with the hopes sa makakuha ng kampyonato. Pero mailap pa rin yan ngayon at patanda na ng patanda sina Kawhi at Paul George. 5 years sa ang duo nila at isang Western Conference Finals pa lang po ang na-achieve. Yun kung achievement na ba yun, solido rin naman ang mga lineups sila lagi. Yan talaga ang nakikita ko na dahilan kaya bibitawan nila si George. Pero teka, pause muna tayo. Yun ay kung i-accept ba ni PG ang kanyang player option. Kasi basically pwedeng maging free agent po this year si George kung gugustuhin man niya. Mag-opt-out lang siya sa kanyang player option, edi free agent na siya. So may leverage din po itong si George na makipagnegosasyon sa Clippers. Ang Clippers pa rin po ang may kakayanan na offeran siya ng pinakamalaking kontrata, and syempre, sino ba ang tatanggi sa limpak-limpak na salapi, di ba? Kaya kahit na maging free agent man siya, pwede pa rin naman siya bumalik sa Clippers. So yun muna ang i-take natin mga idol, na hindi mangyayari ang trade idea na ito kung hindi tatanggapin ni George ang player option niya. So assuming lang to syempre na mag-opt-in siya. Ang matatanggap ng Clippers ay sina Reeves, D'Lo, Rui, Vanderbilt at yung isang first rounder nga. And yung apat na ito mga idol ay lahat mga starting caliber players sa kahit sinong team sa liga. Napatunayan naman nila yan at mas lalalim pa ang Clippers with this 4. Kahit injured pa si Kawhi, safe ang wings ng Clippers with Rui pati Vanderbilt. Syempre, maybe bumagal na rin si Kawhi kasi nga laging injured, and syempre tumatanda na, so kayang buhatin po ni Vanderbilt yung perimeter defense ng kanyang team at siya ang tatao sa best perimeter player ng kalaban. Si Rui pwede mo ring bigyan ng bola sa post at kikilos talaga yan. Nag-improve na rin to sa kanyang off-ball movement And alam naman siguro ng mga idol natin kung ano ang kayang gawin ni Reeves pati D'Lo. Kung sinabi natin na thinking sa future ang Clippers kung gagawin po nila ang trade na ito, pwede rin kasi nilang i-flip ang ilan sa mga yan para sa future draft picks din. Pambawi doon sa mga binigay din nila. Tapos may natanggap pa silang first rounder sa trade na ito na pandagdag din sa future assets nila. Para naman sa Lakers, medyo marami pa talagang factors bago sila pumalag sa ganitong klaseng trade or even ganitong klaseng usapan. Unang-una ay coaching syempre. Wala pa silang coach Although hindi naman trabaho talaga ng coach yung mga ganito kasi role yun ng general manager and iba pang parte ng management. Pero may say din naman yung coach doon. What if may plano pala siya kina D'Lo or Austin Reeves, di ba? What if hindi nila kailangan yung type of player na tulad ni George? What if swak na swak si Hachimura sa sistema ng bagong coach na hindi na nila kailangan si George kasi mas mura di hamak si Rui? Mga ganong klaseng tanong ba? Pero hypothetically, big addition din naman tong si George for sure sa Lakers. Big wing player at kayang-kaya kabigyan ng 20 talaga sa bawat laro. Sabay siya pa ang tatao sa best player ng kalaban. One of the best two-way players ng liga pa rin si George kahit na 34 na siya. Ang hindi mo lang sure talaga ay yung health niya, na issue naman din talaga. Pero this past season, naka 74 games naman to na nilaro. And syempre, yung playoff inconsistencies din. Bumababa ang efficiency niya tuwing playoffs. Sa 3 taon na lumahok siya sa playoffs para sa Clippers, lahat yon bumaba ang shooting efficiency niya kaysa sa regular season. Hope na lang siguro ng LA na with AD pati LeBron na hopefully makasama niya umangat to. May PJ Tucker pa na palamuti o pang filler. Bonafide star pa rin ng liga si George mga idol. Kung hanap ng LA yung consistent talaga outside kina LeBron or AD, itong si George yun. Kapalit nga lang ay 4 na starters sila. At ang posibleng starting 5 ng LA Lakers kung ganito ay Vincent sa 1, George sa 2, LeBron sa 3, AD sa 4, and possible si Wood or Hayes sa 5. Nalagas yung mga big wings ng Lakers para sa isang Paul George. That's why sa tingin ko, hindi rin po papalagang LA kung sakali. Kasi masyadong malaking ask to para sa kanila. 4 na starters kagad yun Masyadong mahal para sa player na palabas na sa kanyang prime. Plus basically matatali rin po ang Lakers sa free agency at probably ang afford na lang nila ay mga veteran minimum players. Yan naman din ang mahirap kapag yung ganyang poporma ka ng Big 3 na purong mga veteranong may max contracts. Mahal talaga sila lalo kung nagtitipid ka. Kaya it's up pa rin sa management kung ano ang pwede nilang tahaking daan. Basta panigurado kailangan muna ng Lakers ng coach bago sila makarating sa kahit anong trade man lang. Kaya nga ngayon may mga candidates na sila
para kapag draft na next month, yung gusto na ng coach din ang kukunin nila at hindi lang yung sa management. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt. $6.89 lang yan mga idol. Paubos na ang ating stocks at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page. Pwede rin kayo mag-check out sa TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.